Kumusta kayo lahat mga kabahay? Pupunta tayo ngayon sa Epic Homes. As you all know, so nakakuha tayo kasi ng pag-avail tayo ng isang duplex house and lot sa Casa Segovia, no? So ngayon, syempre dahil tapos na yung reservations, pupunta tayo sa Epic Homes office. So ang gagawin natin, sasapit natin yung mga documents dahil kailangan natin ng co-borrower, no? And at the same time, magpe-first down payment na rin tayo. So samahan nyo kami. Okay mga kabay, so sa mga first time, no, na home buyers natin na nakapag-reserve na, and yun, syempre hindi pa nila kabisado kung saan yung main office ng Epic Homes. So ito po yan sa Panorama Building. Yan, ito yung ano niya, landmark niya, yung Roosevelt Station ng LRT, tapos yung Walter Mart. So mangyayari dyan ay ito, pupunta tayo dito sa ayan, so papasok na tayo dito sa Epic Homes. And so second floor siya. Excited ka na ba? Yeah. So ito yung office ng Epic Homes mga kabahay. Pasok tayo. Okay yan. So nakakuha na tayo ng number. Yan. Mabilis lang yung magiging proseso kasi hindi naman masyadong marami yung nandito ngayon sa office. Nangyayari kasi mga kabahay, halimbawa nag-reserve kayo, no, tapos hindi nag-qualify yung inyong basic salary, no, as principal buyer. So what you will do is pwede naman yung co-borrower. Pero upon reservations kasi, in most of the cases pag online reservations, hindi kasi nasa-settle or hindi nako-correct agad, no, yung co-borrower ninyo. Kaya bibigyan kayo ng adjusted equity, no, ng upon pagkatapos ng orientation ninyo, online orientation. So hindi ka mo kapag nasa office reservations ka, so on the spot, on that day ay ma-fix na siya. So since meron naman tayong time frame na at least at minimum of 30 to 45 days, so yan, pwede tayong pumunta sa office noon. Yun kasi yung due date, no, ng ating equity period. So that's the time din na pwede nating i-fix, no, ayusin yung ating yun nga, yung co-borrower kung sakali man. So kaya nandito tayo ngayon sa Epic Homes dahil yung ating na-acquire na unit sa Casa Segovia Phase 2, principal buyer ang aking misis. And yun, since hindi kinulang ng konti yung kanyang basic salary, so I will be the one na magiging co-borrower niya. So ayan, nandito kami ngayon para makorek yun. One more thing mga kabay, kung ano kasi yung ipapasa na requirements upon reservations ng principal buyer, no, yun din yung equally, no, na ipapasa ng co-borrower. So like for Epic Homes, yung 4 initial documents, number 1 yung 1 month pay slip or certificate of employment with compensation, and another one is yung proof of identity, company ID kung locally employed ka, plus government issued ID. Yan. So it depends kasi kung ano yung source of income ninyo. Kayo ba ay locally employed, kayo ba ay OFW, yan, or kayo ba ay with business. So iba-iba din ang magiging initial documents or even yung complete set ng documents, no? So in this case, dahil parehas naman kami locally employed, so yun, aside dun sa dalawa, proof of billing is either Meralco bill, water bill, or internet bill, no? And of course, lastly is a birth certificate kung single ka, or marriage contract pag po kayo ay married na. Yan yung first page nung kanina po. Kay isa akin internet ba yan? bill. Ito. Kay co-borrower. Pati yan.
Tumingin pa ako. Ha? Tumingin pa ako. Okay, so heads up na rin mga kabahay, no? Dun sa principal buyer, syempre makaka-receive kayo, no, ng mga forms right after nung inyong online orientations, di ba? So, kailangan pagpupunta kayo ng office, so kailangan ma-print yun and as well as ma-fill-upan and mapirmahan. Ngayon, kung ikaw naman ay co-borrower, so might as well na gumawa ka na ng authorization letter sa bahay pa lang, parang giving authorization dun sa principal buyer mo na mag-serves ka as their co-borrower. Parang ganun. Yan. So, aside dyan sa mga initial documents na iyong isasa. Kaya nakasakalala yung transfer siya na.